Maraming nagkiklaim na sila ay Christian, linggo-linggo nasa loob ng simbahan, nagtataas ng kamay, nagpe-praise the Lord. Pero ito ay nakakatakot. Ginagawa nila lahat yan, pero ang di nila alam, mali ang kaligtasan na alam nila. Sabi ng Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang sixth sign na ikaw ay hindi pa totally saved kasi dito ka naniniwala. Number 1, nananampalataya tayo na ang kaligtasan ay nasa water baptism. Pero hindi nababago yung puso natin. Hindi bautismo ang nagliligtas. Si Kristo ang bumabago ng puso. Pwede kang malubog sa tubig, pero kung pag-ahon mo, parehas ka pa rin ng walang pagsisisi, walang bagong desire, walang pagbabago, hindi yan new birth. Yan ay pagligo at paglubog lang sa tubig. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang kaligtasan, binabago nito ang puso ng tao. Pangalawa, walang gutom sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang tunay na believer ng Diyos, hindi lang nagbabasa dahil obligasyon. Siya ay nauuhaw dito kapag ang Bible para sa iyo ay boring, optional, o pang Sunday lang ang pagbasa nito, may problema sa spiritual life mo. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang Bible, hindi rule book. Ito po ay oxygen ng Christian. Ito ay hininga ng Panginoon. Pangatlo, hindi nababagbag sa paggawa ng kasalanan. Ang totoong follower ng Panginoon hindi perfect, pero merong conviction. Lagi siyang convicted ng Holy Spirit. Pag nakakagawa siya ng kasalanan, lalapit agad siya sa Panginoon at hihingi ng tawad. Pero ang false Christian, siya po ay patuloy na lalayo sa Panginoon. Laging mag-e-excuse, ganito lagi ang reason. Patawarin ako ng Panginoon, naiintindihan naman ako ng Diyos, kaya gagawin ko na lang yung kasalanan. Sorry to tell you, mapapaimpyerno ka pag ganyan ang stand natin sa kaligtasan at pananampalataya. It's abusing grace. Kung ganito ang paniniwala ng isang Kristiyano, tuloy-tuloy sa paggawa ng kasalanan, walang grieving, walang pagdadalawang isip kung masasaktan niya ang Panginoon, at wala siyang pakialam sa makikita ng mga unbeliever na Christian siya pero tuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng kasalanan, walang paglaban sa kasalanan, walang pagsisisi. It's not freedom. I tell you the truth, it's spiritual death. Read 1 John 3:9. Yan yung pattern ng unrepented sin. Pang-apat, walang inner witness sa Holy Spirit. Ang totoong anak ng Diyos hindi iniiwan ng may katahimikan, kundi meron laging guidance, correction at comfort, hindi lang sa emotional, kundi merong internal conviction. Kasi kung ang relasyon mo ay malamig, ikaw ay malayo lagi sa Panginoon, at ang ating pananampalataya it's more about knowledge and information lang sa mga nababasa natin, wala tayong true encounter sa Holy Ghost, search yourself, examine your spirit. Panglima, hindi mo minamahal ang pamilya ng Diyos. Kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo yung kanyang mga anak. It's brotherhood. Pamilya ito. Hindi ka nakabukod. Kung punong-puno ka ng pride, bitterness at division, may mali, kapatid. Kasi kapag minahal mo Diyos Ama, ang kanyang mga anak ay iibigin mo. Dahil ang totoong kaligtasan ay merong pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Pang-anim, kung ang pag-asa natin ay nandito pa rin sa mundo. Ang tunay na ligtas, oo, nakatira sa lupa, pero nakafocus sa eternity. Dahil ang tunay na save, siya po ay lumalakad sa liwanag. Pero kung ang iniisip mo lang ay pera, pangarap, tagumpay, walang problema dyan. Pero kung wala kang longing kay Kristo sa kanyang pagbabalik, baka ang puso mo ay dito pa rin sa mundo. Tandaan mo, ang tunay na ligtas, dadaan lang dito sa mundo. Ang tunay na tahanan natin ay sa langit. Kaya kailangan nating spread ang gospel. Kung tinamaan ang puso mo sa mga sign nito, hindi ito para kondinahin ka, kundi ito ay grace ng Diyos para paalalahan at abutin ka. Hindi mo kailangang galingan, kailangan mo lang sumuko. Mahal ka ng Diyos, kaya nakaabot sa iyo ang mensaheng ito. Itag mo ito, sa unang tayo papaisip sa iyo ng Panginoon. God bless po.